Okay. Magandang gabi, mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corretio YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami sa gabing ito para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ito ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Wala ng kahatulan ang na kay Kristo. Ang lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, wala ng hatol. Ang sinabi rito, ang na kay Kristo ay wala ng kahatulan. Ibig sabihin wala ng hatol. Basta naka kay Kristo. Nananalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo. Wala ka ng hatol. Yan ang sinasabi rito. Ito ang sinabi dito sa versikulo 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Pinalaya tayo sa kautusan at sa kamatayan. Dahil pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo tumanggap kay Kristo, kalaya tayo sa kautusan. Anong ibig sabihin nito? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Kaya namatay na tayo sa kautusan. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa kautusan. Dahil sa ating paglabag. Dahil sa ating pagsuway. Kaya si Kristo ay namatay para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya nakalaya tayo sa kautusan. Namatay tayo kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Ang buhay ay nasa ilalim ng kautusan. Pero pag namatay ka, hindi ka na ilalim sa kautusan. Dahil namatay ka kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin dito? Na hindi ka na sa kautusan. Ang ibig sabihin nito, namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Pero bakit ipatupad ang utos? Dahil mahal natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin diyan. Pero nakalaya na tayo. Wala na tayong hatol. Ang sabi ng Diyos, nakalaya na tayo sa kautusan. Pero tayo sumunod sa kautusan dahil mahal natin ang Diyos. Ang utos ay ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin na tayo'y nakakilala ng Diyos. Kaya tayo sumunod sa utos. Hindi ibig sabihin hindi na tayo susunod sa utos. Pero ang sabi, ano na tayo sa kautusan dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Pero pag hindi ka namatay kasama ni Kristo,
saklaw ka sa kautusan. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan, naunawaan ba ito? Kinahanglan maunawaan ito. Daming hindi makaunawa nito dahil sabi ipasunod ang kautusan. Ipasunod ang kautusan dahil mahal natin ang Diyos. Kilala natin ang Diyos. Dahil ito ay mag-identify sa atin na talagang kilala natin ang Diyos. Ayan. Mabuti ang ating ginagawa. Yeah. Subukan mo ngayon. Sumuway ka sa utos ng Diyos. Magnakaw ka. Di ka ba makulong? Yan. Yan ano yung kautusan. Nag-ooperate ito hanggang ngayon. 3. Itong sinasabi dito sa versikulo 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Anong ibig sabihin nito? Hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Dahil tayo ay nakakasala. Kaya nga, si Kristo namatay dahil sa kasalanan natin. Kaya nga sinabi, pinatulan ang laman sa kamatayan. Namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. Kaya talo na si kamatayan. Dahil namatay si Kristo, nabuhay din si Kristo. Kaya tayo, mga anak na nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, nakatawid na tayo sa kamatayan. Dahil namatay si Kristo, nabuhay din si Kristo. Kaya tayo, mga tumanggap ni Kristo, namatay din tayo kasama ni Kristo, nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 3. 4. Itong sinasabi dito sa versikulo 4. Upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Pag sa laman tayo, mamamatay tayo. Dahil ang laman ay makasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya, ang sabi dito, lumakad tayo sa Espiritu. Dahil pag tayo lumakad sa Espiritu, hindi na tayo mamamatay. Dahil lumakad tayo sa Espiritu eh. Pero pag sa laman ka, mamamatay ka. Dahil ang laman ay makasalanan. Kaya lumakad tayo sa Espiritu. Ayan mga kapatid kaibigan, ang ibig sabihin nito, nga lumakad tayo sa Espiritu. Huwag tayo lumakad sa laman. Dahil pag sa laman, mamamatay tayo. Kaya si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, nabuhay si Kristo, mabuhay din tayo. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Nga lumakad tayo sa Espiritu. Pag tayo lumakad sa laman. Dahil pag sa laman tayo, mananatili tayo sa laman, mamamatay tayo dahil ang laman ay makasalanan. Ayan ang ibig sabihin. Naunawaan ba ito, mga kapatid kaibigan? Ito ang ibig sabihin nito, lumakad tayo sa Espiritu. Huwag tayo lumakad sa laman para hindi tayo mamamatay. Ayan. Pag sa Espiritu tayo, yan ang sinasabi, may buhay tayo na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan, ay ibig sabihin nito. Last verse 5.
So sinasabi dito sa 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Yan ang sinasabi, sa mga bagay sa Espiritu. Kaya nga, sa Espiritu tayo. Huwag tayo sa laman. Dahil ang laman ay makasalanan. Mahirap unawain, mga kapatid kaibigan, diba? Dito tayo sa Espiritu. Anong ibig sabihin dito? Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay ka na walang hanggan. Nagkaroon ka ng kaligtasan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wala ka ng hatol. Hindi nahahatulan ng Diyos ang mga na kay Kristo. Yan ang sabi. Pero pag hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, buhay ka pa, may hatol ka na. 1:18. May hatol. Buhay ka pa, pero may hatol na. Dahil hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo. Kaya ang sabi, ang na kay Kristo ay wala ng hatol. Hindi na tayo hatolan. Dahil may buhay na tayo na walang hanggan. Basta nananalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, may buhay ka na walang hanggan. Wala ka ng hatol, mga kapatid kaibigan. Ano ang gagawin pag matapos mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin. Dahil napakahalaga ang bautismo. Dahil paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nandyan tayo sa Espiritu, lumakad tayo sa Espiritu. Ayan ang ibig sabihin nito. Namatay na tayo kasama ni Kristo, pero nabuhay tayo kasama rin ni Kristo. Kaya mga bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang na tayo. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Yan ang sinasabi ng Diyos. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan. Dahil nabuhay si Kristo. Namatay si Kristo, nabuhay din si Kristo. Kasama tayong namatay, kasama din tayong nabuhay. Kaya tayo ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala na tayong hatol. Naunawaan na to, mga kapatid kaibigan. Ito ang katiyakan sa ating kaligtasan. Dahil si Kristo ang nagbayad. Binayaran ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ano bang binayad ni Kristo sa ating kasalanan? Kanyang buhay. Ibinayad niya. Anong hinugas? Kanyang dugo. Hinugasan tayo ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay wala nang hatol. Dahil malinis na tayo, nilinis na tayo ni Kristo sa kanyang dugo. Anong gagawin natin? Pag natapos tayo na bautismohan, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Ay ang sabi ng Diyos sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
ipatupad ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Mahal natin. Kaya nga, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Oh. Ay mga kapatid kaibigan, ang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi mga kapatid kaibigan. Sa mga wala ng hatol, mga ligtas, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Sa atin nga nakakilala sa Diyos, ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ang Sabat ay palatandaan ng Diyos. Ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos. Nung natapos itong paglikha nitong mundong ito, lahat nilikha ng Diyos. Langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit? Sinabi niyang nagpahinga siya. Anong ibig sabihin? Matutulog? Hindi tayo matutulog. Para tayong kanyang mga nilalang, tayong mga hinirang, tayong mga anak ng Diyos, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Binasbasa niya ang ikapitong araw. Ibinukod para sa Kanya. Ayan, mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay malaman natin ang gusto ng Diyos nga anong araw sambahin siya. Ang sabi ng Diyos, ikapitong araw. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samaron, Sabat. Sabat ang samaron. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo ron sa versikulo 22. Ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Versikulo 23, mababasa mo rin ang lahat ng bansa. Mababasa mo rin yung araw ng pamamahinga. Pag makabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito, sa hawak kong Biblia, Sabat ang nakalagay dito. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Ayan mga kapatid kaibigan, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapunta roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun lang ang makapagsamba roon. Yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ay yung mga ligtas. Yun ang makapagsamba roon.
Dahil hindi makapasok doon ang lahat ng mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapasok doon, yung mga pangalang nakasulat na sa aklat ng buhay. Dahil iniingatan ng Diyos yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. O yun ang babalikan ng Diyos. Kahit patay na ang tao, babalikan ng Diyos yun. Bubuhay niya muli. Isasama niya doon sa kanyang kaharian. Kahit matagal ka ng patay. Basta ikaw ngayon ay tumanggap kay Kristo, nananalig kay Kristo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, kahit mamatay ka, bubuhayin ka muli ng Diyos. Isasama ka niya doon sa kanyang kaharian. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil para makapunta tayo, makarating tayo doon, hindi na tayo magtanong, bakit Sabat ang samba? Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo eh. Kaya alam na natin, pag makarating tayo doon, ang samba ron sa bagong langit ay Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Yan, sa bagong langit, wala na itong lupa na to wala itong langit ito. Bago na, sabi, bagong langit, bagong lupa, wala ng araw, wala ng buwan, wala ng bituin. Wala nang dagat. Dahil binago na ng Diyos. Lahat ng masasama, pag binago na itong mundo na ito, lilipulin ng Diyos. Kaya nga hindi makapunta ron ang mga masasama. Ang pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapunta ron. Puro na mga mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang makapunta ron. Yan mga kapatid kaibigan, katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos, ay matutupad at mangyayari at magaganap. Yan mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo maligaw, hindi tayo mapahamak. Lahat tinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, kautusan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, buhay pa tayo. Ngayong narinig itong minsay nito. Basta kayo naniniwala, basta kayo tumanggap na Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay na walang hanggan, wala nang hatol. Mga kapatid kaibigan, yan ang katiyakan, kaligtasan. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, ay tiyak mapapahamak. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen.